salita ng Diyos sa aklat po ng Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Pinupuri, dinadakila, sinasamba po namin kayo, Ama naming Diyos, sa umagang ito. At maraming salamat po sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan. Salamat po sapagkat idinako nyo kami dito sa aming pong bahay panambahan upang sa inyo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kami nananalig, Panginoon, na naging katanggap-tanggap sa inyo ang lahat ng aming papuring awitin at pasasalamat na mula sa aming pong puso. Kaya naman, Panginoon, aming dalangin, kasihan niyo po kami ngayon ng inyong Espiritu Santo. Kayo ang Diyos na mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming pong pag-aaralan. Kasangkapanin niyo po lang ako upang ang inyong mabuting balita ay maipahayag sa aming kalagitnaan. Ngunit hayaan ninyo ang banal na Espiritu ang siyang magbukas ng aming puso, ng aming kaisipan, upang maunawaan namin ang mga bagay na nais po niyong ipabatid sa amin. Dalangin din namin kayong umakay sa amin sa landas ng katwiran upang kami ay makapamuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa inyo. At sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, kami ay nananalig na ang lahat ng biyaya, pagpapala at tagumpayan na nais po niyong aming tanggapin sa araw na to ay aming makakamit, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Nakaupo na po kayo. Parang ang bilis ng panahon, ano? Matatapos na po ang month ng February. 2 buwan na po ang halos lilipas sa taong 2024. At ang katotohanan, walang araw na lumipas na wala po tayong ginagawa. Abala tayo sa bawat araw ng buhay po natin. At minsan, umalis po kaming mag-asawa, iniwan po namin yung mga anak namin sa bahay. At pagkatapos, tinatawagan ko po yung mga anak ko. Definitely, pag wala po kami, ang hawak po nila ay kanilang cellphone o di kaya ay kanilang gadget. Ano? So tawag kami ng tawag ako ng tawag, hindi sinasagot. Okay? Pero ang hawak naman nila yung kanilang phone, di ba? Sabi ko, pag-uwi namin, ano bang dahilan ba't hindi nyo sinasagot? Daddy, hindi namin napansin. Sabi ko, hindi nyo napansin o hindi nyo talaga pinansin yung tawag ko? Kasi may purpose, di po ba? Tayo na tumatawag, sa gusto po nating makausap, may purpose, may layunin tayo. Kaya lang, may purpose din kung ba't hindi tayo sinasagot nung tinatawagan natin. Either abala sila o ayaw nila tayong sagutin. Ang title po ng pag-aaral po natin ngayong umagang ito ay Sagutin Mo Na Kasi. Yan. At mula po ito sa pagkakatawag ng Diyos sa katauhan po ni Abram o ni Abraham. Okay? Nung siya po ay tawagin ng Diyos, okay, siya po ay, ang kanyang pangalan ay Abram. Okay? Saan ba nagmula si Abram? Natatandaan po natin na pinag-aralan din po natin na ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan po ng baha. At mula sa pamilya ni Noah ay mula po ang lahat ng tao sa buong mundo. So Noah had 3 sons, si Japhet ang panganay, si Shem na nasa gitna, at si Ham na bunso. So mula po sa kanila ay nagmula po ang lahat ng tao sa buong mundo. So si Japhet, nagmula sa kanya ang lahi ng mga Greeks, Thracians, Scythians. Si Ham naman ay ang mga Canaanites, Egyptians, Philistines or Hittites and Amorites. Si Shem, dito nagmula ang lahi ng ating Panginoon, ang mga Hebrews, Chaldeans, Assyrians, Persians, and Syrians. So, I will not go into detail. Makikita niyo po yan sa Genesis chapter 10 and Genesis chapter 11. Kaya lang, binibigyan ko po kayo ng background.
Si Abram po ay nagmula po sa lahi ni Shem. So, ang lahat ng mga nasa Middle East, okay, yung lahi ng mga Hudyo ay nagmula po kay Shem. Meron din po kasing mga nasa Middle East, katulad ng mga Arabs, nagmula po sila sa lahi ni Ham. Kasi yung Egyptians, Arab po yan eh. At yung ibang mga nasa UAE, sa Saudi, mga Arabs po yan. Mga pinagpala rin po sila ng Diyos. Pero ang taong pinili ng Diyos, ang bayang pinili ng Diyos ay nagmula po mula sa lipi ni Shem. So si Abraham, siya ang tinaguriang ama ng pananampalataya. Okay? The father of faith and the father of many nations. Paano po nangyari yun? Sapagkat si Abraham po ay tinawag ng Diyos at doon po mula sa lupain ng Ur. Okay? Kaya ang tawag po sa kanya ay he is from the land of Ur, from the Chaldees. So tinawag siya ng Diyos at pinapaglakbay po siya at pinapupunta po siya sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanya. Lupaing hindi niya alam kung saan. Pero mula po sa Ur, siya ay naglakbay. And of course, it took time sapagkat nung panahon po na yon ay wala pa pong means of transportation. BMW lang po ang kanilang sasakyan. Okay? By means of walking. Okay? So, naglalakad po sila at pag sila'y napapagod, sasakay po sila sa kamelyo. Kaya lang, disyerto yung kanilang dadaanan. Hindi po patag na daan. So, mainit yung kanilang paglalakbay. Kaya lang si Abram, hindi po siya agad nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Si Abram po ay isang pagano, isang sumasamba sa Diyos-Diyosan, at nagpa-practice ng mga ritual na ginagawa po ng mga pagano. Kaya lang, ang hindi natin lubos na maisip ay kung bakit siya tinawag ng Diyos. Out of all the people during his time, bigla siyang pinili ng Diyos. At mula nga po sa mga talatang binasa po natin, tinawag siya ng Diyos at pinaalis siya mula sa kanyang lupain, ipinaiiwan ng kanyang kamag-anak, ang kanyang pamilya, at pinapupunta siya ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. So, dito po natin makikita. Si Abram po, mula sa Ur, naglakbay po siya, dumaan siya sa Babylon, nakarating siya ng Haran, kung saan doon po nangusap ang Diyos sa kanya. And then, nakarating po siya sa Promised Land. Kaya lang, dumating ang pagkakataon, mababasa niyo po yan sa entire chapter ng chapter 12. Nagkaroon ng taggutom doon sa lupang pinapuntahan sa kanya ng Diyos. There was a severe famine, and Abram had to leave Canaan and travel to Egypt. Now, Egypt is a very prosperous country. Okay? Civilized po sila, at syempre, para siyang isang city, bagamat siya isang bansa, isang city po siya na nandoon po lahat ang kasaganaan. So, makikita po natin yung pong journey ni Abram o ni Abraham dyan sa map po na yan. Now, what are the lessons that we can learn sa buhay po ni Abraham? Tinawag siya ng Diyos, katulad ng pagkakatawag ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At meron po tayong matututunan mula po sa pagkakatawag ng Diyos sa Kanya. Unang-una na binigay ng Diyos sa Kanya, God gave him an instruction. Merong pagtuturo ang Diyos sa Kanya. Ang sabi po ng Genesis chapter 12 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Mind you, noong time po na yun, wala pang GPS. Noong time po na yun, wala pang Google Map, wala pang Waze. So, ibig sabihin, he has to rely upon the instruction of God. Sino po sa atin ang paaalisin mula sa ating comfortable na pamilya, kasama ang ating pamilya, comfortable na bahay, at papupuntahin ng Diyos sa isang lupaing ituturo niya sa atin? So, ibig sabihin, hindi pa alam ni Abram kung saan siya pupunta. Basta pinaalis lang siya sa kanyang pamilya, pinalilisan siya sa kanyang ama. Sabi dito, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. So, dito natin makikita, God wants for Abram
to sever his ties to his family. Anong purpose? Sapagkat siya ay pagpapalain ng Diyos. Nakita lang po natin yon dahil mula sa verse 2, verse 3, ibinigay na ng Diyos yung pangako. So, ibig bang sabihin, hindi siya pwedeng pagpalain ng Diyos kung kasama ang kanyang magulang, kasama ang kanyang mga kamag-anak? Di natin alam. Pero kasi yun yung instruction ng Diyos eh. Parang halimbawa, tatawagin ko po yung mga anak ko. Sabihin ko, Miko, Isha, alikay dito. Sasagot yung anak ko, why? Ganun ba kayo? Tinatawag kayo ng magulang nyo. Sasagot, why? Kailangan ko pa mag-explain sa kanila kung ba't ko sila tinatawag. Tindi ng mga generation ngayon eh, di ba? Kasama yung mga anak ko roon. Para bang I owe them an explanation in order for them to follow the command or instruction that I want to give to them. Yun ang malaking kaibahan sa buhay po ni Abraham. Nung siya'y pinaalis ng Diyos mula sa lupaing kanyang kinalakhan, hindi naman po siya nagtanong. Kaya dito natin makikita, there are two kinds of God's call. The general call and the specific call. God called Abraham, to leave his land, the Ur of the Chaldees, and to go to the promised land that God has called him to live. Parang kung ito'y i-apply natin sa ating buhay, tinatawag tayo ng Diyos mula sa mundong ito na ating kinalalagyan at pinapupunta tayo ng Panginoon sa kanyang inihandang tahanan sa bawat isa po sa atin na hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kaya lang yung journey, yung process habang tayo naglalakbay sa mundong ito, kinakailangan po nating magtiwala, manalig at manampalataya sa Diyos na tumawag sa atin. Of course, katulad ni Abraham, marami po siyang struggles na kinaharap. Definitely, kung ating pong i-exaggerate yung panahon habang siya'y naglalakbay, siguro kung disyerto po yung kanilang dadaanan, maaaring meron pong mababangis na hayop, maaaring nagkulang sila sa tubig, maaari pong nagutom sila. Pero ang lahat ng yun, hindi po alintana ni Abraham sapagkat nangusap sa kanya ang Diyos. Kaya lang ang tanong, gaano niya kakilala ang Diyos noong time na yun? Tayo po mapalad na ngayon sapagkat malinaw na nakasulat sa Bible, ang lahat ng sinasabi ng mga pangako ng Diyos ukol po sa mga nananampalataya sa Kanya. Pero at that time, it was just a mere instruction from God. Paano tayo susunod sa isang Diyos na hindi natin nakita? Paano tayo susunod sa isang Diyos na hindi malinaw kung saan ka papupuntahin? Paano tayo susunod sa isang Diyos na hindi mo alam kung pagdating mo doon sa lugar na pinapupuntahan sa'yo, well provided ang lahat ng iyong pangangailangan. So, dito po natin tutuklasin yun. The second lesson that we would learn, 7 lang po ito. And I would do this very fast. Number 2 is the inheritance. Sabi po ng Genesis chapter 12 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Okay? So, sa bayang ituturo ko, that time hindi pa sinabing to the land that I would give to you, but it was instructed to the land that I will show you. Ipapakita pa lang sa kanya ng Diyos. At ang katotohanan, mga kapatid, nung dumating si Abraham doon, may mga taong nag-occupy nung land of Canaan. So, he has to do something para umalis yung mga tao na yon at siya na po yung manirahan doon. At ang katotohanan, hindi naman po in his lifetime nakubkob yung land of Canaan. Okay? Dumating pa si Joshua. Okay? Si Moses, si Joshua. Okay? Pinakita rin ng Diyos kay Moses. Yun yung lupain na dapat mong punta. At pinapunta ni Moses yung 12 spies at ang nakakita lang po to the eyes of faith ay si Caleb at saka po si Joshua. And up to this present time, kung ifa-fast forward po natin, di ba? Up to this present time, yung land of Israel, which was then the land of Canaan, hanggang ngayon, meron pong kaguluhan na nangyayari po ron. Bakit? Sapagkat ayaw pong umalis ng mga tao na naroon, samantalang ipinangako ng Diyos sa kanyang piniling bayan na yung lupain na yon ay ibinibigay niya sa mga Israelita. Inheritance po nila yon.
Parang katulad ng bawat isa sa atin. The inheritance that we have in Christ Jesus is to sit at the heavenly places in Ephesians chapter 1 verse 6. Kasama tayo ng Panginoon na mag-ahari sa kalangitan. Paano mangyayari yun? Nandito pa tayo sa lupa. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 3, ang kinakailangan, baguhin po natin yung takbo ng ating pag-iisip. Habang tayo nandito sa mundong ito, isipin din po natin ang mga bagay na makalangit. Hindi yung puro sa natural lang. Sapagkat tinawag tayo ng Diyos mula sa dati po nating pamumuhay at gusto ng Diyos, katulad ni Abraham, i-exercise natin ang ating pananampalataya. Makita natin na mayroong ipamamana sa atin ng Diyos higit sa mga bagay na mayroon po sa mundong ito. Kaya lang, ang reality, kahit tayo po'y mananampalataya na, hindi maiaalis na nakatingin tayo para matugunan ang ating pangailangan sa mundong ito. Then came the promise number 2, or the influence that God wants for Abram to understand. Una, pinangako sa kanya that he would show the land that would be his inheritance. Number 3, sabi ng salita ng Panginoon sa Genesis chapter 12 verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Oops! Apakagandang pangako nito. Sabi rito, ang iyong mga anak at mga apo ay gagawin ko silang isang malaking bansa. Napakatindi nito, di ba? Ang problema, si Abram walang anak. Paano siya magkakaroon ng mga anak at apo? Wala nga siyang anak eh. That time, nung kinausap siya ng Diyos, he was about 75 years old. And Sarah was about, Sarai, yun ang kanyang pangalan, was about 10 years younger from Abram. So, paano mangyayari ito? Pinapupunta siya sa lupaing hindi niya alam kung anong magiging kanyang buhay. Pinangakuan din siya ng Diyos na magkakaroon po siya ng mga anak at apo. Samantalang baog ang kanyang asawang si Sarai. Parang in the natural, napakahirap paniwalaan ng lahat ng ito. Pero dito natin makikita ang tinuturo sa atin ng Panginoon na ipinakikita ng salita ng Panginoon. Abraham believed in God. Nanalig si Abraham sa Diyos. Hindi siya pinili ng Diyos dahil may nakitang mabuting bagay ang Diyos kay Abraham. Hindi siya pinili ng Diyos dahil nagbigay siya ng offering sa Diyos. Hindi siya pinili ng Diyos sapagkat mabuting tao siya, katulad po ni Noah na matuwid na tao. Kaya iniligtas ng Diyos. But Abraham is a pagan believer. Ibig sabihin, isang tao siya na noong panahon na yun, hindi nanalig sa Diyos. Pero, kinausap siya ng Diyos. Kung ito i-apply natin sa buhay natin, we were all like Abraham before. Okay? We do what we want to do. We exercise what we want to believe to. At hindi lang yun. Okay? Yung buhay po natin, malayong-malayo sa Diyos. Religious lang po tayo, pero wala tayong personal relationship with God. But then, came the time na kinatagpo tayo ng Diyos. Parang si Abraham, kinatagpo siya ng Diyos. Hindi naman niya hinahanap ang Diyos eh. Ang Diyos mismo ang kumatagpo sa kanya. Parang sa buhay ng bawat isa sa atin, kinatagpo ng Diyos ang bawat isa sa atin. O maaaring sa mga magulang mo, o maaaring ikaw mismo ang lumapit sa Panginoon. Pero that time, it was God who made an effort. Just like, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, God made an effort from heaven and sent His one and only Son. So, dito natin makikita the inheritance, the influence that God has been promising to Abraham. And number 4, the insurance. Okay, promise number 3. Ano yung insurance? Genesis chapter 12 verse 3. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Napakatinding pangungusap nito. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Through you, all nations in the earth will be blessed. Teka
Teka muna, ano bang ginawa ni Abram? Bakit siya pinagpala ng Diyos? Ano bang ginawa ni Abram? Wala po. Ito po makikita natin yung mga pangako ng Diyos kay Abram. He would be going to the great land that God has promised him. He would have a great name sa Genesis chapter 12 verse 2, and he would receive a great blessing through him. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng bansa ay mapagpapala. Kaya nga, up to this very present day, hindi natin lubos na maunawaan anong hiwaga. Kapag ka po pinagpala natin ng Israel, not only, sabi ng aklat ng awit, that we should pray for the peace of Jerusalem, not only when we give towards the evangelization of the people of Israel, but when we go to Israel and we share the good news to the people of Israel, yung mga Jewish people sa panahon po natin ngayon, tayo mismo, nabibless tayo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, yung namang mga bansa na nag-o-oppress sa Israel, yung mga bansa na hostile sa nation ng Israel, yung mga tao na pumapatay sa mga Hudyo, sa mga Israelita, sila rin ay pinarurusahan ng Diyos. Imagine, yung pong war on Gaza has been ongoing now for 5 months. At going 6 months na po ito. Pagkatapos po ng March, going 6 months na po yan. Bakit hindi pa po ito natatapos? Anong dahilan? Okay? Ang katotohanan, kaya po ganun mga kapatid, sapagkat pinakikita ng Diyos ang kanyang kamay. Hindi rin po sa pamamagitan ng mga lakas ng superpower at weapons na meron po ang Israel. That's why they are able to defeat their enemy, not just the Hamas, but even the other Muslim extremists that are against the nation of Israel. Pero ang makikita rin po natin dito, God's hand should save them from their destruction. Kaya katulad ni Abram, kinakailangan ang bansang Israel ay matuto pong tumawag sa Panginoon. Okay, so makikita natin God's promises, the great land, the great name, and the great blessing. But there are the twofold promise of God's blessing. And what are these? He'll be greatly blessed and He will be a great blessing. Alam niyo ba? Totoo rin yan sa buhay natin eh. Simula nung tayo kumilala at tumanggap sa Panginoon, tayo po ay pinagpala ng Diyos. At sa pamamagitan natin, may ibang mga tao na napagpapala. Bakit? Sapagkat we are able to share to them what God is doing in our life. At dito natin makikita mga kapatid, the true blessing na binabanggit dito ay hindi po yung pagpapalang material, pinansyal, o di kaya kayamanan sa mundong ito. Abram, during his time, okay, when his name was changed to Abraham, he started receiving an enormous blessing that he can never contain. Kaya nung masalubong po niya, si Melchizedek na hari ng Salem, who is also the high priest na pinaniniwalaan na typology ng ating Panginoong Kristo, he gave the 10th of everything na meron siya in honor of God. Dahil po sa katauhan ni Melchizedek. Bakit? Sapagkat simula nung siya'y humakbang, sumunod, pumunta sa lupaing pinapupuntahan sa kanya ng Diyos, sinimula na po siyang pagpalain ng Diyos. Parang katulad ng bawat isa po sa atin. Simula nang tayo manalig sa Panginoong Kristo, anong una bang pagpapala ang tinanggap natin? The blessing of having peace in our hearts. The blessing of finding joy unspeakable. Basta masaya tayo. Para bang pag dumadalo tayo sa gawain ng Panginoon, pumupunta tayo sa church, umaawit tayo sa Panginoon, para bang nawawala yung lahat ng mga alalahanin natin, naaalis yung focus natin sa mga bagay na alam nating naglalayo sa atin sa Panginoon. Yung mga struggles natin, parang for the meantime, nawawala ang lahat ng yun. At napapalitan ito ng kapanatagan. Napapalitan ito ng kapayapaan. Napapalitan ito na para bang it's just a restful place for us when we worship the Lord.
Sapagkat ang katotohanan, the true blessing that God has promised Abraham is him being the father, the ancestor of the Lord Jesus Christ. Sapagkat mula po sa lipi ni Abraham ay nanggaling ang ating Panginoong Kristo. So, yung he'll be a great blessing, hindi po si Abraham yun. Yung great blessing na sinasabi po rito is none other than the Lord Jesus Christ. Dahil po si Abraham ay nanalig sa sinasabi ng Diyos, mula sa kanya, nagmula ang ating Panginoong Kristo. God's promises to Abraham were unconditional. Bakit? Wala namang ginawa si Abraham. Sumunod lang siya. Sa ibang mga sinasabi ng salita ng Panginoon, if you obey my command, then all these blessings shall come to you. Pero hindi ganun eh. Instruction ang ibinigay ng Diyos kay Abraham. At kung siya'y susunod, okay, dun niya makikita ang sunod-sunod na biyaya at pagpapala ng Diyos. Pero, hindi sinabi sa kanya ng salita ng Panginoon, kung susunod ka sa akin, ibibigay ko ito sa iyo. Sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, God commanded blessings to Abraham. And ito po yung napakahalaga. Important. Genesis chapter 12, verses 45. Sabi po rito, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. So, what is important when we are being given an instruction that comes from the Word of God? It is important for us to obey kung ano man yung instruction na yun. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, huwag niyong kaliligtaang basahin ang aklat na ito. Dili-dilihin niyo ito araw at gabi. Kung hindi ko kayo pagtatagumpayin at pagpapalain. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Then you will be prosperous and successful. Oftentimes we want the latter part of the promise that God has given. Then you will be prosperous and successful without us first doing kung ano yung sinabi na salita ng Panginoon na ano, ating pong dili-dilihin, i-meditate yung salita ng Diyos day and night. Pastor, nagbabasa naman ako ng Bible eh. Ako rin naman nagbabasa ng Bible. Pero, malaki yung pagkakaiba, minimeditate mo kung ano yung sinabi na salita ng Panginoon. Siguro si Abraham, that time, wala pang social media nun. Diba? Wala pa ring Spotify. Okay? Wala pa ring mga aagaw ng kanyang atensyon. At siguro, he was really starstruck nung kinausap siya ng Diyos sapagkat nadinig niya ang tinig ng Diyos. Kaya nga yung picture kanina nakaganon si Abraham. And he was looking at the skies. He was looking at the stars. At hindi niya ubos akalain. Ako, kinausap ng Diyos. Mga kapatid, kung kayo ba, tayo, kakausapin ng Diyos, susunod ba tayo? Kayo po na mga nanonood online, kung kakausapin tayo ng Diyos, susunod ba tayo? Abay, opo naman, Pastor. Diyos yun ang ungusap binigay niya na yung Bible Marami dito, pangungusap ng Diyos, tama, nung panahon na isinulat yung Bible. Pero, when the Word of God becomes alive in us, it becomes personal, then that is the instruction of God for our life. Alam nyo, kaya tayo napapahamak Katulad din ni Abraham. Kasi, the proper response to the call of a gracious God, should be faith and obedience. Hindi ganun ang nagiging response natin Parang katulad ng mga anak ko, okay lang yun kasi bata sila Yung tatawagin ko, Miko, Isha, nga kayo dito. Why po? Okay, may po naman Diba? Parang cute pakinggan Bakit po? Diba? Parang kailangan ko pa i-explain sa kanila, anak, kailangan ko yung tulong mo. Anak, kailangan ko buksan mo yung gate. Anak, kailangan kunin mo itong bagay na to, kaya kita tinatawag. Pero, bata sila. Pero tayo na mga nasa hustong gulang na,
matagal na sa pananampalataya sa Panginoon, this should be our response. Because the call of God in our life is so gracious. Punong-puno ng biyaya. Ako ba magpapagawa sa aking mga anak na ikapapahamak ko sa kanila? O ipakapapahamak nila? Bilang isang ama na nagsusumikap ma-provide ang lahat ng kanilang pangailangan, will I ask them to do something that would lead to their destruction? Of course not. Ano nga sabi ng salita ng Panginoon? Kung kayo na mga ama nandito sa lupa, kapag ka humingi ang inyong anak ng tinapay, hindi nyo bibigyan ng bato. Kapag ka humingi ng isda, hindi nyo bibigyan ng ahas. Ako pa kayang ama ninyo na nasa langit. Pero, anong nangyayari? Bakit tayo po, hindi natin makita yung importansya na sumunod tayo pagka may pinagagawa ang Diyos sa atin? At dito natin makikita, number 6, the impressive lesson that God wants for Abram to learn. Ano sabi? Genesis chapter 12, verses 6 to 8. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon ang mga Kanineo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. May I ask you a question? When was the last time we built an altar to the Lord? It's not a physical altar, but when altar is mentioned in the Bible, it means a place of sacrifice. It means a place of worship. It means a place of adoration to the Lord. Pastor, nandito naman tayo sa church at sumasamba naman ako sa Panginoon. No. Your personal altar to the Lord. After God blessed every one of us, after God prospered the works of our hands, after God gave us so many things in our life, and after God fulfilling kung ano man yung mga desires ng ating puso, katulad nito, dinala na siya ng Panginoon at ipinakita na ng Diyos sa kanya, ito ang lupaing tinutukoy ko. At malinaw na sinabi ng salita ng Panginoon dito. Sabi ng salita ng Panginoon sa verse 7, nagpakita kay Abram si Yahweh. Many instances in our life, God showed up sa mga imposibleng bagay na hindi po natin ubos akalain na mangyayari sa ating buhay. Pero ang tanong ko, katulad ba tayo ni Abram na nagtayo ng altar, na sinamba siya, nagbigay ng sacrificial offering to the Lord at inonor ang Diyos sa ating buhay? O matapos tayong pagpalain ng Diyos, pagtagumpayin ng Diyos, ipagkaloob ng Panginoon ang mga bagay na hinihiling po natin, we just lived our life the way we want it to be. Alam nyo, mga kapatid, I praise and thank God sapagkat itong ginagawa natin na series ng pag-aaral, na-appreciate ko, ang dami kong natututunan po rito eh. Sapagkat ang akala ko noon, ang pagtuturo ng salita ng Panginoon is about topical. Pero, ang ginagawa ko po ngayon, expository preaching na verse by verse, ninanamnam ko ang salita ng Panginoon at unti-unti nakikita ko what would be my part, just like Abram. At katulad din ni Abram, mga kapatid, dito makikita natin, ito po yung stage o yugto ng ating pong relationship sa Panginoon dapat. Dapat, simula nung tinawag tayo ng Panginoon, we learn to walk with God, we learn to wait on God, and we continue worshiping God despite of everything na nangyayari sa ating buhay. Kaya lang, hindi po ganun na nangyayari. Okay? Lumalakad lang tayo kasama ng Diyos when everything goes well. Tayo po ay nag-aantay lang sa Panginoon pagka meron tayong mahalagang hinihingi sa Kanya na tila ba parang utang na loob ng Diyos kapag tayo po ay nag-antay sa Kanya sapagkat kailangan niyang ibigay yung hinihingi po natin. Pero mga kapatid, hindi. Look at it this way.
kung ang Diyos ay Diyos na mahabagin. At ang sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Romans chapter 5 verse 8, nung tayo'y makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. So ibig sabihin, wala tayong ginawa in order for us to earn the love of God. It was God Himself who did everything to us. So, anong pwede nating gawin para malugod ang Diyos sa atin? Samantalang siyang gumawa ng lahat ng bagay para sa atin. Alam nyo, natatandaan nyo po ba yung in the Gospels? When the Lord Jesus Christ entered the house of Simon, okay? At ang sabi ng salita ng Panginoon, meron ding babaeng pumasok doon, hinugasan ang paa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang luha, pinunasan sa pamamagitan ng kanyang buhok. At ang sabi ng mga Pariseo na naroon, kung totoong propeta ang ating Panginoong Jesucristo, dapat kilala niya yung babae na yon na naghugas ng kanyang paa at pinunasan ang kanyang buhok sa pamamagitan ng kanyang buhok, yung paa ng Panginoon. Pero, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Simon, sabi niya ganun. Halimbawa, merong dalawang taong may pagkakautang sa isang tao. Yung isa ang kanyang pagkakautang ay 50,000. Yung isa naman ang kanyang pagkakautang ay 500. At dahil pareho silang walang kakayanan, pareho silang pinatawad nung taong kanilang pinagkakautangan. Sa palagay mo, sabi ng Panginoon, sino sa kanila ang lubos na magpapasalamat? No-brainer, di ba? Ibig sabihin, kung mas malaki yung napatawad sa'yo, ikaw yung dapat magpakita ng tamang appreciation o gratitude dahil malaki yung napatawad sa'yo. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Kung ganun, He who is forgiven much, loves much. But he who is forgiven little, loves little. Di ko po sinasabi na tayong lahat malaki ang pagkakasala, pagkukulang sa Panginoon. But there is a principle for us to learn during sa encounter po na yun. Ano po yun? Baka kaya natin hindi lubos na nasasamba ang Panginoon. Baka kaya natin hindi lubos na napapahalaga ng Panginoon. Baka kaya natin hindi lubos na napasasalamatan ng Panginoon. Because for us, wala naman tayong ginawa talaga na hindi masama. Wala naman talaga tayong naging malaking pagkukulang sa Diyos. Kaya tamang makasalanan ako, pero hindi naman katulad ng mga tao na sukdulan ng kasamaan. Pero hindi yun, mga kapatid. Sabi ng Bible, for all have sinned in Romans chapter 3, verse 23. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So, our response should be, we should learn to give proper honor, respect, and worship to the Lord. Si Abram po, mga kapatid, sapagkat nakarating na siya dun sa lupang tinutukoy ng Diyos, ipinakita na ng Diyos sa kanya yun. Sa kabila ng mga pangako, imagine that, ang haba ng paglalakbay niya siguro. Perhaps it took him years to go to the land of Canaan. But when he was there, nung una, nung nasa lupain po siya ng Haran, nangusap lang ang Diyos sa kanya. But when he arrived dun sa lupain na tinutukoy ng Diyos, God showed Himself to Abram. Ano makikita natin dito? There are moments in our life that God will show up. Na makikita natin, gawa to ng Diyos. Hindi ko to gawa. Okay. Kumilos ang Panginoon dito. Okay. At ang kailangan maging proper response natin, we should be willing to make a sacrifice to the Lord. We should be willing to give an offering to the Lord, and we should be willing to worship the Lord. Katulad ni Abram. So much of that, nanahan na po siya dun sa lupain ng Shechem, at habang naroon po siya, dumating ang isang pagsubok sa kanyang buhay. Okay? And ano po yung imperfection na to? In Genesis chapter 12, verses 10 to 12, ito po ang pagkakasabi. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan.
nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin lang asawa kita at papatay nila ako para makuha ka. Mga kapatid, si Abram ay 75 years old. And that time siguro, he was already 80 years old. So Sarai was about 70 years old. Pero hindi po magsisinungaling ang Bible na sinabi na si Sarai ay napakaganda. Okay? Meron pong ginamit, di ba? Na noun doon, napakaganda. Hindi lang maganda. Sino po ba dito ang 70 years old at napakaganda pa rin? Di ba? Sarai, at 70 years of age, she was really so beautiful. Paano natin malalaman to? Siguro kasi, alam niyo yung mga Arabs, hindi naman sila mapuputi. Okay? Lalo na yung mga Bedouins because they travel from one place to another. So, hindi naman sila katulad natin ng mga kayumanggi. Kaya lang, definitely, siguro si Sarai, alam niyo naman ang ibig sabihin ng Sarah. Princess Sarah. Diba? So, makikita yung distinction ni Sarah kesa sa ibang lahi. Kaya ngayon, nung nagkaroon ng taggutom, umalis po si Abram, sinama ang kanyang asawa na si Sarai, at nagpunta sila sa Egypt. Teka muna, balik tayo dito. Sinabi ba ng Diyos na umalis sila sa Cana, sa Shechem? Nagkaroon ng taggutom eh. Definitely. Okay? Kung taggutom, ibig sabihin, there was famine, kailangan gumawa ng paraan ni Abram para masustain yung pangangailangan ng kanyang pamilya. So, ginamit po niya yung kanyang natural logic. Yung kanyang natural na pag-iisip. He acted on his own without consulting God. Kaya nga imperfection eh. Na sa kabila ng mga pangako ng Diyos, sa kabila ng mga pangungusap ng Diyos, sa kabila ng pagtupad ng Diyos, dinala siya sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos. Siyempre, hindi exempted yung lupa na yun kung talagang panahon ng El Nino. Kung talagang panahon ng La Nina, kung talagang panahon ng taggutom. At ang totoo mga kapatid, yung nararanasan natin ngayon, in comparison sa sinasabi ng Bible, wala po yun sa sinasabi ng Bible. Itong nararanasan po nating El Nino ngayon, at ang sabi, by March, magiging matindi raw po ang init ng mararamdaman natin, pasalamat kayo. Sapagkat wala kayo sa kabanatuan. Ang kabanatuan kasi nasa pagitan ng earth at saka ng sun. Okay? Nasa baliwag kayo. Pero anong makikita natin dito? Pinakikita ng salita ng Panginoon, Abram acted on his own without consulting God. If God asked him to go to the place where God want him to go, then God will provide for him. Pero nung pinakikita ng salita ng Panginoon, nung nag-decide si Abram na umalis sa Shechem at pumunta sa Egypt, hindi naman siya pinigilan ng Diyos eh. Kaya lang, dahil he acted on his own, iniisip na rin ni Abram, maganda tong asawa ko. Pag nakita ng hari ng Egypt na si Sarai ay maganda, tiyak papapatay ako. Kaya, asawa ko, sabihin mo na lang, kapatid kita. Pero hindi pinatulog ng Diyos si Paraon. At makikita po natin, mga kapatid, na nagkaroon ng matinding sakit. Hindi lang si Paraon, kundi yung lahat ng mga tao na nandoon sa Egypt. Kaya, ano sabi ni Paraon? Ano itong ginawa mo sa akin? Sabi niya gano'n. Mabuti pa, sinabi mo na lang na totoong asawa mo si Sarai. Muntikan ko na siyang gawing asawa at dahil doon, pinarusahan kami ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Paraon, sige, umalis na kayo dito. Sama mo ang iyong asawa, sama mo lahat ng iyong mga ari-arian. At binigyan pa sila ng blessing ni Paraon. It was just like showing that even the nation of Israel, after Joseph became the prime minister of Egypt, na when they leave Egypt, they will be blessed by the Egyptians. Kasi lahat po ng yan, pattern eh. Okay? Na dapat po nating matutunan. Kaya lang, eto po ngayon. And I end with this. Abraham started in faith. But towards the end, he had a failure. Bakit? Sapagkat nagtiwala po siya sa kanyang sariling kaunawaan. Of course, katulad po natin, di ba?
may pananampalataya tayo sa Diyos. Pero, how far are we willing to trust God? How far are we willing to believe God to supernaturally provide for all our needs? How far? Hanggang saan? Dinala na nga si Abram dun sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanya. Ipinakita na ng Diyos sa kanya. Ang Diyos mismo nagpakita kay Abram. Ano pa ang kailangan? Magugutom yung kanyang asawa. Magugutom yung mga taong kasama niya. Magugutom yung kanyang mga hayop na inaalagaan. Kaya nagpunta sila sa Egypt. Pinagana niya ang kanyang natural senses. At sa kanyang pagpapagana ng kanyang natural senses, inutusan niya pa yung kanyang asawa. Huwag mo sasabihin, asawa kita ha. Magsinungaling ka, sabihin mo kapatid kita. And it also happened in Genesis chapter 20 with King Abimelech. Sinabi niya, huwag mo sasabihin asawa kita, kundi papatayin ako, sabihin mo kapatid kita. Totoo naman kapatid niya eh. Kaya lang, malayo po. Hindi po yung kapatid na immediate, kundi malayo po yung agwat po nila. Okay? Doon po sa genealogy, pag nakita po natin. Kaya lang, ito po yun eh. When we start acting on our own without consulting God, yung spiral, papunta sa kapahamakan, pababa, hindi po natin kayang kontrolin. It would lead from one lie to another, katulad Abram. Kaya lang, hindi naman tinitignan ng Diyos kung ano yung kahinaan natin. Ang tinitignan ng Diyos, yung kanyang purpose sa buhay natin. Huwag nating kalilimutan. God's call is by election. Lahat tayo na tinawag na ng Panginoon. Lahat tayo na nakakilala na sa Panginoon. Ano sabi ng Philippians chapter 1 verse 6? He who started a good work in us will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus. So tuto pa rin ng Diyos yun sa atin. Kaya nga, hindi nyo ba nakita? Parami ng pagkakataon, sinubukan na natin lumayo sa Panginoon, sinubukan na natin gawin yung mga bagay na gusto natin gawin, pero ang nangyari, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos eh. Kaya nga dito, makikita po natin sa Joshua chapter 24 verses 2 to 3. Sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera na ama ni Abram at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham, buhat sa lupain iyon, at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya, ibinigay ko sa kanya si Isaac. Mga kapatid, ang tanong, sa kabila ba nung maling desisyon ni Abraham, pinabayaan na ba siya ng Diyos? Hindi. Sa kabila, hindi naman pinakita sa Bible na humingi ng tawad si Abraham. Hindi. Okay? Pero dahil God made a covenant with Abraham, God has to fulfill His covenant with Abraham. Kaya, mga kapatid, makikita natin, ibinigay din sa kanya si Isaac. Di ba, nangusap din ng Panginoon, sinabi na siya ay magkakaroon ng anak when he was already 90 years old. At nangyari po yon when he was 100 years old. Nung 90 years old siya, nadinig ni Sarai, okay, na magkakaanak daw siya. At tumawa si Sarah. Kaya sabi ni Sarah, siguro, yun na lang alipin kong si Hagar, sipingan ng asawa ko. At kaya nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar at ang naging pangalan ng kanyang anak ay si Ismael, kung saan nagmula po yung mga Arabs. Now, I want you to understand this. Si Abraham po nagkamali dito. He left the promised land, tapos nagpunta siya sa Egypt. Pagkatapos, nagsinungaling siya 2 beses. Pagkatapos, sinipingan niya yung alipin po ng kanyang asawa. Pero wala ang Diyos doon. Until one day, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Sa paanong paraan, ibinigay ng Diyos si Isaac kay Abraham. Mga kapatid, I end with this. Katulad ni Abraham, tayo din ay tinatawag ng Diyos na talikuran ng dati nating nakasanayang pamumuhay. Ano yun? Pamumuhay na pagkukunwari, pamumuhay na
sarili lang natin ang iniisip natin. Pamumuhay na kung ano yung gusto natin gawin, gawin natin. Ang tanong, sasagutin ba natin yung panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Hindi lang yun. Katulad ni Abraham, masusubok din ang ating pananampalataya at pagtitiwala. Paano tayo magre-react? Abraham was tested when there was a severe famine in the land of Shechem. So he acted on his own. He made the decision on his own. And it led from one lie to another. It led from one mistake to another. Now, mga kapatid, in our journey, bago tayo makarating sa presensya ng Diyos sa mundong ito, katulad ko po, 33 years na po akong Christian at magte-21 years na akong pastor. Salamat sa Panginoon. Pero hindi naging madali yun. Kayo mismo, magkakasama na po tayo for almost 14 years now. Kayo mismo, alam ninyo kung paano tayo nagsimula, anong mga pangyayari sa buhay ko, anong pangyayari sa gawain ng Panginoon, ano rin pangyayari sa buhay ninyo. Pero mga kapatid, how are we going to react sa kabila ng lahat ng ito? At dito na po ako magtatapos. Ang pagsunod na may buong pagtitiwala ay may dulot na lubos na pagpapala. Hindi tayo sumusunod kasi may pinangako ang Diyos na ating makakamit sa dulo. Hindi. Sumusunod tayo kasi alam nating yung nag-utos sa atin, alam nating yung nagtuturo sa atin, walang pinlanong ikapapahamak natin. So, if God wants us to live the life na nakasanayan po natin, and God wants us to trust Him, kahit na may mga bagay tayong dapat i-give up, kahit na may mga relationship tayong dapat i-severe, kahit na meron tayong dapat layuan na lugar na magdudulot ng pagkalungkot sa atin, we have to do it. Why? Because we are looking for the promised land in the presence of our God. This world that we are living, it would lead to distraction. Pero ang tanong, sa ating pagsunod sa Panginoon, buo ba ang pagtitiwala natin sa Kanya? Tuwing tuwing umaga kasi ako nagdahatid po sa mga anak ko. Maaaring 1 o 2 beses lang sa isang buwan na misis ko po yung maghahatid. Pero tuwing ako maghahatid sa anak ko, ay paglabas namin ng gate, automatic yun. Kakapit po yung anak kong si Elisha sa kanang kamay ko. At hanggat hindi kami nakakarating dun sa school niya, hindi po siya bibitiyo ng kapit sa aking kamay. Sasabihin ko sa anak ko, anak, diyan ka lumakad. No, Daddy, gusto ko nakakapit sa'yo. Pero yung anak ko si Miko, siguro mga 3 linggo na. Nung una, sumasabay siya dun sa classmate niya na kapitbahay po namin. Pero ngayon, mag-isa na siyang pumapasok sa school. May nag-aalala pa nga yung misis ko. Sabi ko sa misis ko, huwag na mag-alala. Ako nga 7 years old lang, nag-jeep na ako eh. Okay? Ang baon ko nun, 50 centimos lang. Ang pamasahe sa jeep, 25. Pagkatapos, pambili ko ng pop cola, 10 centavos. Bibili ko ng tinapay, 5 centavos. May 10 centavos pa ako. Wag lang may malalaglag, sabi kong ganon. Kasi pag uwi, sinusundo naman ako. Kaya lang, sabi ko, huwag kang matakot. Minsan sa umaga, tinanaw niya raw si Miko, hindi siya pumapasok sa bahay hanggang di nakakaligo sa kanto. Pero yung anak kong babae, she would always hold my hand. Alam niyo mga kapatid, sana ganun tayo, di ba? We would always hold the hand of God. And we would always feel our security because we believe that He is our Heavenly Father who will not forsake us, who will not allow us to experience something na hindi para sa ikabubuti natin. Sabi nung awiting kinanta natin kanina, you are forever in my life. You see me through
the seasons. That's why, cover me with your hand and lead me in your righteousness. Sabi po nung ni Ate Josie kanina, lahat tayo may pinagdadaanan sa prayer niya. Totoo po yan. Iba-iba nga lang yung intensity ng pinagdadaanan natin. Pero, are we willing to trust God and obey Him with all of our heart? Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin itong kanta na to, Through It All. And let us sing this from the depths of our hearts. And I
sabihin, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan sapagkat siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. All we need to do is to believe Him. All we need to do is to trust Him with all of our heart and to obey whatever instruction or command He would give to every one of us. At kung gagawin natin to, walang ibang lubos na makikinabang kundi tayo. Hindi ko to sinasabi dahil meron akong kailangan sa inyo. Sinasabi ko to sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kung tayo ay lalapit sa Kanya ngayong umagang ito, just like Abraham, God is able to bless us with a great blessing, not just financially, materially, physically, but to cause us to be an influence to the people around us so that they would learn to call upon the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan, narito po kami. Kilala niyo po kami. Alam niyo po, Panginoon, katulad ni Abraham, nais po naming tumugon sa inyong panawagan. Nais po naming sumunod at marating ang kinalalagyan po ninyo kung saan kayo dumoroon. Pero alam din po ninyo, in our journey sa mundong ito, nakakaranas po kami ng pangangailangan. Nakakaranas po kami ng sakit. Nakakaranas po kami, Panginoon, ng mga karamdaman o ano pa mga bagay na umaagaw ng aming pong atensyon sa pagsunod sa inyo ng may lubos na pagtitiwala ng buong puso. Pero katulad din ni Abraham, Panginoon, nais po naming patuloy na magtiwala sa inyo. Nais po naming taus-puso, Panginoon, na isuko ang aming sarili sa inyo. Right now, we want to build an altar na kung saan hindi bagay, hindi pera, hindi anumang mga bagay sa mundong ito ang aming i-offer sa inyo. But just like how it is written in Romans chapter 12, therefore, I beseech you, brethren, to offer up your bodies as a living sacrifice, which is your reasonable way of worship to Him. So ngayong umagang ito, narito po kami. Inihahandog po namin sa inyo ang aming sarili. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pag-aalinlangan sa inyo. Inihahandog po namin sa inyo ang aming sarili. Tuparin ninyo ang anumang pagkakatawag niyo sa amin. Alisin niyo ang aming pananaw sa mga bagay na kaya namin gawin, nais namin gawin, o mga bagay na pinagtitiwalaan namin sa mundong ito. Pagtulungan niyo kami na magtiwala ng lubos sa inyo, ng may buong pananampalataya, ng may buong pagsunod sa aming puso. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat nananalig po kami. Kayo na nagsimula ng mabuting bagay sa amin ang magtatapos nito. Nais po naming sagutin ang inyong panawagan at nais naming sumunod sa inyo ng buong puso. Salamat po, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, sa atin ng taos-pusong nagsuko ng ating sarili, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you His peace. Ito po ang aming samot dalangin na may pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi na, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na linggo sa ating pong pananampalataya at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. God bless you po.